Hello! Today pag-uusapan naman natin ngayon kung paano ba gumawa ng sequence. Pero again, bakit nga ba natin kailangan gumawa ng sequence? Ano nga ba yung magagawa ng paggawa ng sequence sa business mo? Tignan natin itong isa naming client, no? Punta tayo sa sequence. Makikita natin kung gaano yung epekto ng sequence sa pagdami ng order ng business na to. Okay? So as we can see, yung mga nag-iwan ng phone number, sila yung mga customer na nag-order. As we can see, no? Ito yung dami na nag-order dahil nag-send tayo ng sequence or ng follow-up sa mga customers nila. For example, dito, no, tignan natin, after 22 hours, itong last customer review na sinend natin, nag-garner siya ng 348 more orders dun sa business na ito. Okay? The same thing, no? The same thing in 20 hours merong 74 na nag-order, after 17 hours ng follow-up, may 89, after 12 hours, may 144. So imagine, if hindi tayo nag-send ng follow-up na yan, nasaan itong mga order na ito? Probably wala or probably it's less. Hindi ba? Kung hindi tayo nag-follow up bilang mga business owners doon sa customer natin, di ba? So, ito yung importance. Pinapakita ko sa inyo kung may effect ba sa sales ang paglalagay ng sequence sa ating messenger bot. Okay, so now na alam nyo na kung gaano ka-importante ang paglalagay ng sequence, let's start making a sequence. Okay, we will create new and we will put trial sequence. Okay, so ganito lang po gumawa ng uh, sequence para sa business ninyo, and then just click yung this button. Okay, and then this one, probably after an hour, maglagay tayo ng follow-up. Guys, yung follow-up na nagbibigay ng pinakamagandang result is yung mga customer reviews natin. Probably if you are a service business like this, I will recommend show mo yung expertise mo, make tutorial videos like this. What else? Probably just stop mo lang sila. Ma'am, baka bigyan mo ng more promo, more discount. Ma'am, bigyan kita ng voucher na ganito if mag-order ka today. So, sila yung mga possibly pinaka-effective kasi yun yung nag-work sa amin dito and probably yun din yung mag-work sa'yo. So, testing lang talaga when it comes to making sequences dahil you really wouldn't know kung ano yung pinaka mag-work sa business mo. And meron naman tayong data kanina, no? Ilang percent yung bumibili dahil dun sa uri ng follow-up na yon. Okay? So, just create existing. Ngayon, if meron ka na, pero kung wala, just create new message, no? So, yan. Lalabas naman yung new message. Wait. Balik tayo. Ito. Create new reply na lang. So, pwede sabihin nyo lang, hi. Hi. First name. Dito pwedeng personalize eh. Hi. First name. Let's say, kahit anong sabihin natin, we sell perfume products. Ito po ang reviews ng ating customer. Pwede tayo maglagay ng image. Okay. Let's say, ito. Let's say, ito na lang, no? Lagay natin siya dyan and click save. Then, activate. Don't forget to activate it, guys, ha? Tapos, yan. After 1 hour, masisend siya. Pero hindi siya agad masisend. Why? Kailangan natin maglagay ng trigger. Saan tayo maglalagay ng trigger para mas-send yung mga follow-up natin sa customers, no?
Ngayon, before that pala guys, paano ba tayo magdagdag pa ng messages? Just click yung add message. Ayan. So, pwede kayo maglagay ng within 24 hours lang guys ha. Within 24 hours lang, maybe after 2 hours. Kasi po, kung after 2 days, hindi na po siya magsisend. Kasi po, si Facebook, it just allows us na mag-send ng messages within the next 24 hours do sa mga customer natin. Kung gusto po natin na mag-send after 24 hours, meron pa tayong ibang kailangan gawin. So magsiset tayo ng condition. May kailangan gawin si customer para mag-send si Facebook after 24 hours. Nonetheless, hindi po mag-send si Facebook after 24 hours. Masasayang lang po yung effort natin gumawa ng follow-up if we will try to send 20 after 24 hours. So ngayon, eto lang muna, okay? Within that next 24 hours. Pero magkakaroon po tayo, no? Actually, dun sa ating paid program, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-send ng follow-up sequences even after 24 hours. Okay? So, yan. And pwede na lang din nating sendan na lang natin ng kung ano-anong message, no? Ayan. So, like, existing na lang tayo. Para hindi na tayo mag-follow up na mag-follow up. Ay, maggawa ng mga bagong message. Okay? Okay, and then don't forget to activate them. So, ganun lang po guys kasimple kung paano gumawa ng follow-up. Pero ngayon, lalagyan natin siya ng rules. Okay, delete ko muna tong trial kasi this one I did for the other tutorial, no? So, let's create. Pangalanan natin siyang trial. Kailangan kasi matrigger yung follow-up natin na yun, no? Ang trigger natin dun sa follow-up is kapag new subscriber siya. Actually, pwede rin naman yung iba. Pero ako, kapag may nag-chat, new subscriber, ibig sabihin nun, isa-send ko na yung follow-up. And then, register to track the sequence. And then, lagyan lang natin yung pangalan ng sequence, which is trial. And don't forget to save and then activate it. Guys, kapag inactivate ko kasi to, masasend to dun sa messenger nung business na to, which is ayaw naman natin mangyari kasi baka ma-spam ng wrong message yung mga tao. So once I click activate, masisend na siya automatically dun sa mga nag-chat. Mga bago nag-chat dito sa Your Fragrance Lab. So ganyan lang po kasimple kung paano gumawa ng sequences. I hope may natutunan kayong bago. And sana may apply nyo to sa inyong business. Ngayon po, if wala na po kayong time to uh, gawin to sa business nyo or wala na kayong time to study this, you can, pwede po namin kayong turuan, hands-on. So, it's a group session or one-by-one session. And pwede rin naman po na kami na yung gumawa para sa inyo na murang halaga lang rin naman po, di ba? So, that's all for today. Salamat po sa pakikinig. And God bless.